Sa isang malitang dahay ng Sulu ay may mag-asawang namumuhay ng payapa sa tabing dagat. Simple lang ang kanilang pamumuhay at talagang namamalas ang kanilang pag-iibigan sa isa't isa. Kumpleto na sana ang kanilang pag-iibigan sa isa't isa. Kumpleto na sana ang kagalakan ng dalawa, ngunit may kulang sa kanilang buhay at ito ay ang pagkakaroon ng anak. Sarap naman ng pagkain. Rakim, 3 taon na tayong nagsasama, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin tayong anak. Huwag kang mawala ng pag-asa, Amihan. Darating rin ang oras ng pagkikinggan din tayo. Sana ay dumating na ang oras na yon at talagang init na ako. Si Rakim naman ay laging pupunta sa tabing dagat at nagdadasal tuwing gabi para makuha nila ang anak na gusto nila. Isang gabing bilog na bilog ang buwan, may narinig si Rakim. Ano kaya yun? Parang tama, iyak ng isang sanggol. Hinanap ni Rakim ang pinagmula ng tunog at sa kanyang gulat ay nakita niya may basket na may bata sa loob. Napakagandang bata ito. Sino kaya walang pusong nag-iwan ng batang ito? Ay, iuwi ko muna sa bahay at mukhang giniginaw na siya. Amihan! 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 Tignan mo ang dala ko! Nakita ko ito sa dagat habang nananalangin ako. Naku, saan mo nakuha yan? Napakagandang bata. Isauli mo yan at siguradong mag-aalala ng mga magulang yan. Narinig ko ang iyak ng bata. Hinanap ko kung saan nang galing at nakita ko na nga ang basket na ito na may lamang bata. Ibig mong sabihin na sinadyang ipaanod sa dagat ang batang ito? Baka ito na ang sagot sa ating dasal. Alagaan natin siya at palalakihin ng mabuti. Pangalan natin siyang Alena, na nangangahulugang Diyosa ng Tubig. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Sa murang edad ay makikita na kagad ang kakaibang kagandahan ni Alena. Ang isa pang kapansin-pansin sa kanya ay ang pagmamahal niya sa dagat. Gustong-gusto niyang lumangoy dito. Nagagalit siya sa mga kapwang batang nagdudumi rito. Tuwing gabi ay lagi niyang binabantay ang tabing dagat sa mga taong nagdudumi nito. Naging dalaga na si Alena. May maraming natuwa sa kanya. Oh, bile! Barbecue! Oh, sakay na! Ang baho naman dito! Oh, hi na. Ang ganda mo! Uy, kamusta ka na? Ngunit, may mga tao nagagalit. Isa sa mga ito, si Don Miguelito. Talaga naman ito si Alena. Dahil sa kanya, hindi na ako makagamit ng dinamita. Kaya, konti na lang ang aking nahuling isda. Kailangan natin mabigyan ng leksyon ang batang yan. Wow, ang ganda ng gabi ngayon. Hoy, anong ginagawa? Ha! Wala nang problema. Siguradong, madami ang mahuli na isda. Samantalang, nang iwan ng dalawa ang bangkay ni Alena, ay may kababalaghan nangyari. May mamahiwagang isdang humatak ng kanyang bangkay papunta sa dagat. Hinaumagahan ay hinagap mag-asawang Rakim at Amihan ang anak. Ngunit hindi nila ito natagpuan. Alena! Alena? Alena? Ngunit sa kabilang dako ay nagpityas naman si Don Miguelito. Ginabi-gabi nila paggamit ng dinamitang pangingisda. Ang ibang tao naman ay nagtatapon ng mga dumi sa dagat kasi wala ng tao nagbabantay ng dagat sa gabi. Natakot bigla ang maraming tao kasi may napakaraming nalalason at namamatay. Ayon sa manggagamot, dahilan daw ito ng pinayang isda ng mga bata. Pinagbawal na ang pagkain ng anumang namang dagat. Ubus
na ang ating mga naipon hanggang sa makalawa na lamang ang imbak nating pagkain. Nagiging masama na ang buhay namin at nawawala pa ang ating anak. Kailangan kong tulungan ang aking mga magulang sa lupa. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanila. Mga kanyon, huwag kayong matakot. Ako si Elena, ang anak ni lalaking matamihan. Ako ay isang prinsesa ng dagat. Inalis ko na ang lason dito sa dagat at presko ulit ang tubig. Yay! Wala nang lason! Mga isda. Alagaan naman ninyo ito at huwag dumihan uli ang karagatan. At si Don Miguelito, siya ay isa sa malaking dahilan ng pagkasira ng dagat. Gumagamit sila ng dinamita sa pangingisda at siya rin ang nagpapatay sa akin kaya nalaman ko isa akong prinsesa ng dagat. Pero ngayon na malinis na ang dagat, lahat tayo mabubuhay!